Patuloy ang pagsusuri sa lahat ng mga pasaherong dumarating sa NAIA. Sa gitna na rin ito ng panibagong sakit na nadetect sa mga bansang Saudi Arabia at Qatar. Mula sa NAIA, nakatutok live si Michael Fahatin. Michael. Mel, inalerto na nga ng World Health Organization ang buong mundo tungkol sa panibagong virus na kahalintulad umano ng Severe Acute Respiratory Syndrome o SARS. Pero dito sa NAIA, wala pa naman daw pagbabago sa kanilang screening process ukol sa mga pasaherong dumarating mula sa Saudi Arabia at Qatar kung saan nadiskubre umano ang naturang virus. Mula pa noong kasagsagan ng pagsulpot ng SARS sa Pilipinas, hindi na inalis ang mga thermal cameras na sumusuri sa pagbabago sa body temperature ng mga paparating na pasahero mula sa ibang bansa, partikular ang pagkakaroon ng malubhang sipon. Ang pangunahing sintomas kasi ng SARS virus ay ang pagkakaroon ng lagnat, panginginig at hirap sa paghinga. Ayon kay Dr. Eric Tayag, spokesman ng Department of Health, ang bagong sakit na na-detect sa Saudi Arabia at Qatar ay kahawig ng sintomas ng SARS. Ang pagkakaiba lang ng SARS sa bagong coronavirus, mabilis nitong tinatamaan ang bato. SARS-like kasi nakamamatay. May dalawa naman namatay. Kasi yung coronavirus, ordinarily, hindi nakamamatay yun. Kasi yun ang sipon, yung common cold. Pero, yung sa SARS kasi, wala naman nire-report na may renal failure. Ito, merong renal failure. Inabutan ng GMA News kaninang hapon ang pagdating ng ilang pasahero mula sa Middle East at ang patuloy na pagsusuri sa kanila ng mga airport quarantine officials na pinangungunahan ng mga doktor mula sa ahensya ng DOH. Nagkakaroon tayo ng fever check dyan. So, yung pagka meron kang fever, na-detect dito kasi sineset namin yan, kinakalibrate namin everyday. Yung everyday na morning, meron specific na temperature, so sensitive yan na pag pumasok dito sa group na number ng people na malalaman, madidetect kung may lagnat. Ayon kay Dr. Vicenta Vasquez, head ng NAIA DOH, tinututukan nila ang mga ulat ng mga mala-SARS na kaso sa ibang bansa. Nilinaw rin naman ni Dr. Eric Tayag ng DOH na wala pa silang abiso ng paghihigpit sa mga airport at ports. Routine pa rin, wala namang paghihigpit. So routine pa rin, tutuloy pa rin yung dating ginagawa. Ayon naman sa World Health Organization, bukod sa 3 kaso sa Saudi Arabia at Qatar, wala pang naire-report na bagong kaso ng virus na ito. Dagdag naman ni Dr. Vasquez, bukod sa kaya naman daw tugunan ng DOH sakaling makarating man sa Pilipinas ang panibagong strain ng coronavirus o anuman epidemya, mainam pa rin daw ang personal na pag-iingat ng bawat individual para maiwasan ang pagkalat ng anumang sakit. Makaganda pa rin yung pag-iwas sa sakit, no? Yung prevention, kailangan malinis tayo, wash our hands, yun ang mga kailangan natin gawin. At saka yung nga pala na pag-usapan tungkol dun sa prophylaxis sa mga pupunta doon sa Hajj. Kasi ito yung isang concern namin, yung group of people na pupunta sa Mecca para sumamba. Susugan ko na, Mel, itong sinasabi ni Dr. Vasquez kasi marami tayo namataan dito sa NAIA na ating mga kapatid na Muslim na magpupunta ng Mecca para mag-Hajj. Mainam daw na sila magpapakuna o uminom ng antibiotics para makaiwas at maging ligtas sa anumang sakit. Mel? Maraming salamat sa iyo, Michael Fahatin.